Janet, si Xander po ito at si Angel. Good morning, Miss Janet. Hello, magandang umaga po sa inyo, Rajaman Sander and Rajaman Angel. Opo, meron pong pwede ba nating sabihin kasalang bayan na magaganap po sa February 14 sa Quezon City? Actually po, ang ating commitment ceremony na program ay included po sa totoong kasalang bayan na ginaganap every February. So ang kasalang bayan po namin for tinatawag na lang straight couples ay February 12, 13, and 15. Pero yung February 14 po ay talagang nakakommit po yan for our LGBT couples. So every February 14 po ay sila po ang mga ka-Valentines namin ni Mayor Joy Del Monte. Wow, si Mayor po ba magiging ninang nito mga bagong ikakasal na ito, Ma'am Janet? Yes po, siya po talaga ang honorary ninang ng mga LGBT community here in Quezon City. So for 6 years, ito po yung ginagawa na namin dati pa. So lagi po namin committed talaga kami for the LGBT community na gawin tong annual event for them. So since February 14, pinili po ng ating mayor na i-celebrate ang Valentine's Day with them. Yeah. Para po dun sa mga straight couples at mga LGBT couples na gusto pong makiisa doon po sa libre po ito no, nakasalang bayan, saan po sila pwedeng magpa-register po or meron ba mga requirement po na dapat ipasa? Opo, sa kasalang bayan po namin, the usual, since this is legal, yung kasalang bayan po namin ay para open po sa mga couples na matagal na po nagsasama at hindi makapush ng legal na pagpapakasal. Dito po sa ating kasalang bayan ni Mayor Joy Belmonte ay open po sila, libre po ito, makakaranas po sila ng talagang level up na wedding ceremony. Opo. So, ayan po, kung nakikita niyo po yung mga picture, ganito po ka-level up yung aming setup at yung mga guests po namin dyan ay walang iba kundi yung mga celebrities din po. Ibang level din po yung aming choir dyan. So, para talaga siyang high-end na kasalang bayan. Kasi we will provide them nothing less but the best ceremony na hindi nila makakalimutan. Parang may mama, same day edit pa. Yes. Video. Opo, talaga nice. Kung pwede ko lang po sabihin, talaga nice print po ang aming kinukuha. Medyo mahal. Oo, medyo mahal doon. Ganyan sila sa Quezon City. Opo, sana po sa buong bansa din. Hindi kasi, honestly ma'am Janet, ang pagpapakasal po, yung ganyang merong video, etc., handaan, hindi po talaga afford ng lahat. Yes. Kaya po, we want them to experience kind of wedding ceremony para naman sa aming mga Q citizens na sabi nga dito pagdating sa Quezon City, mga programa po naman ay hindi basta-basta. Talaga level up po siya dapat. So this, again, this week, sa February, during the Love Week, ito po ay lagi namin kumbaga parang isang araw dyan ay for the LGBT community. Ito nga yung commitment ceremony. Kasi gusto namin dito sa Quezon City na yung mga programa po na usual lang sa mga straight or mga sinasabing na straight couples, dapat nararamdaman din ng LGBT. So dito po hindi po kami nagdi-discriminate. We want them to experience kung ano yung mga programa na hindi nila na-experience before. Hindi man sila legal, pero at least we want them to be recognized kung sino yung talagang kanilang mga minamahal ay dito ay tanggap sila sa Quezon City. Yun po yung main objective ng commitment ceremony. Ma'am, kanina nabanggit nyo, 6 na taon nyo nang isinasagawa itong commitment ceremony. Bawat taon po ba, parami ng parami yung mga sumasali at ikinakasal po? Yes, at nakakatuwa po kasi nung nag-umpisa po kami talagang mga couples lang po yung mga umaattend. Pero along the years, kasama na po nila yung mga kamag-anak nila. At nakikita po namin na dahil sa mga ganitong klaseng programa, nagiging aware not just with their friends but the whole family and the community na hindi sila dapat i-discriminate kahit sino po yung minamahal nila dito sa QC. So,
again, dumarami yung may mga family members na silang kasama at nakakatuwa po na sila mismo ay na naliligayahan or natutuwa dahil nakaka-experience yung kanilang mga anak ng ganitong seremonya. Opo, kasama po yung singseng, yung wedding ring, ma'am. At totoo bang ginto? Kasama po siya. Hindi man po siya totoong ginto, pero hindi po siya nagsisave. Maganda, at least, di ba? Oo. Ma'am, pero, Opo. Ma'am Janet, tanong ko lang, meron po bang counseling dito sa ating, especially do sa ating LGBT community, Kasi dito sa atin, alam naman natin na hindi pa talaga legal ang same-sex marriage. So, paano po natin ipinapaliwanag yung ganitong aspeto doon sa couples? Actually, yung counseling per se, we're very open for that. Pero sa experience po namin for 6 years, wala pa naman po ganun. Kasi yung pag ino-open po namin itong mga seremonyang ganito, ang tingin po namin sa kanila parang nasasayahan po sila. Kumbaga parang this is one big step for them to be recognized. At yung counseling siguro more of their karapatan, more of the orientation about our ordinances na related for the community, especially the gender fair ordinance, and the right to care card program. So bago po sila bago po yung seremonya talaga namin is nag-orient po kami ng aming gender fair ordinance. At the same time, the right to care card na pwede rin nilang pong i-avail. Opo. Ma'am Janet, although alam ko naman na po na ine-expect nyo rin po ito. Actually, may comment po kasi sa YouTube, invalid in the eyes of God and in human law. Yes, opo. Kami po ay ginagalang din namin kung ano po yung mga opinion ng ibang tao. So, ang sa amin lang po is this program is for the community. Hindi naman po namin mapiplease everybody. Basta kami po sa God Office at sa paniniwala po ni Mayor Joy, lahat po tayo ay may karapatan or pantay pagdating po sa kung sino yung gusto nating mahalin. So sa amin po kasi on February 14, this is just a love month and total naman po Valentine's Day. Nararapat din po na bigyan sila ng equal recognition to express their love to their one true love. So, ganun lang po yung aming gustong ipa-experience sa mga LGBT community. So, parang ano po, no? Parang ang mararanasan po nila, yung LGBT on Valentine's Day, yun lamang pong seremonya. Pero not necessarily po na ito ay legally binding. Ay, hindi po. It's just a ceremony. Kumbaga parang baka nag-date lang po kayo sa isang venue, tapos tumayo po kayo sa harap ni Mayor, at sinabi po na ito pong taong ito sa katabi ko ay siya po yung aking minamahal. Ganun lang po yung objective ng program. It's just for them to experience a wedding-like ceremony. Pero this is not legal. Opo. Ano po yung mga kwalifikasyon? At ito po ba ay para sa mga taga Quezon City lamang po, Ma'am Janet? Hindi naman po. Kumbaga parang ang requirements lang po namin is dapat po at least isa sa kanila sa couple ay taga-QC. At nire-require po kasi namin syempre na magkaroon sila ng Quezon City ID and 18 years old above. Yun lang po yung very basic namin na requirement. Opo. Ito pong kasal ng straight couples po, lalabas po na ito ay civil wedding o kasal sa huwes? Yes po. And ang officiating officer po niyan is mismo si Mayor Joy Belmonte. Okay, so kahit anong relihiyon po, basta siguro allowed sa kanilang religion na magpa-civil wedding, open po sa ating kasalang bayan. Yes po. Ayun. Maganda yung mga ganitong programa, Miss Janet. So siguro sa ating mga kababayang interesado, pwede po bang humabol? Oo nga, baka puno na yung venue. Oo, baka puno na or may limited lang po. Paano po kayo po pwedeng kontakin sa Quezon City Government, Ma'am Janet? Opo, actually, pwede po nila kaming i-follow dun sa ating Quezon City official Facebook page and dun po yung aming mga contact details and website. Pero you can go straight also here in Quezon City Hall. Dito po sa Quezon City God Council Office, 6th floor po kami sa high-rise.
Actually, sa January 30 pa po yung aming deadline. Oo. Pwede pa pong Pwede pa humabol. Yes. As long as malaki naman po yung aming MyC Convention Center. So, at definitely po ma-accommodate namin yung mga interested na sumali po sa ating kasalang bayan at sa commitment ceremony. So far, ilan na po ba yung mga nakapagparehistro doon sa kasalang bayan at saka doon po sa commitment ceremony? As of now po, mga nasa 600 couples na po. Ang dami. Dami na. Pag ganun ba, ma'am, nakasalang bayan, isa-isa pa na ikaw, Angel Garcia at Ronquillo at Joshua Garcia. May ganun pa ba, ma'am, na parang isa-isa? Wala na. Hindi na po. Ang nangyayari po, may pipiliin po kami na couple sa harap, pero sabay-sabay po sila mag-vow. So, kung nakikita niyo po si Mayor dyan, ngayon pong tatayo na pipili po kami sa mga naka-gown talaga, yung mga naka-formang mga kasal. Renta ng kanilang gown. Yes, opo, nahaharap po kay Mayor at sila yung magli-lead ng vow. So Pero isa hindi lang. ako. Kasi kung Yes, yun na lang 600, po. kung 600, 3 araw kayo dyan. Pagod na si Mayor. Kaya po 3 araw yung kasalang bayan. February 12, 13, and 15. Parang batch by batch. Batches. Opo. Pero, Pwede po. since open naman po ito para sa lahat, we assume na kahit po hindi naka-gown, di ba, pwede naman po. Opo. Pero at least formal man lang. Para kasi sayang naman po yung moment. Tsaka, again, meron pong SDE, meron din yung mga pictures po nila, binibigay din po namin sa kanila. Ma'am, itong building ninyo, saan to? Parang ang ganda. Yan po yung aming bagong-bagong MyC Center. Dito rin po yan sa loob ng Quezon City Hall compound. Ang laki na ng MICE. in-improve ng Quezon City. Parang hindi pa tayo nakapunta dyan. Oo nga. Opo, dalaw po kayo kung gusto niyo, pwede niyo pong i-air ang ating kasalang bayan commitment ceremony. Ay, pwede. Opo, ang ganda. Oo, parang dinaig pa yung mga 5-star hotel, ha? Oo, at sa saka may set. SDE. Ang mahal ng Oo, SDE. ang mahal niyan. Okay, with that, Ma'am Opo, Janet, maraming salamat po. maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo at ang Quezon City LGU. Maraming salamat po, Xander and Angel, and advance Happy Valentine's Day. Ayun. Opo, salamat po ng